hinarang ng Secretary General ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay BBM na prineparan ng pinakabigating mga politiko at pinakamagagaling na abogado ang impeachment ng Pilipinas. Hindi ito tinanggap dahil daw nasa Taiwan yung Secretary General. Tandaan po natin na ayon sa rules ng House of Representatives, ang Secretary General ang dapat tumanggap ng mga impeachment complaint. At ngayon na po, ang last day sana na magpa-file kami ng impeachment complaint kasi inunahan tayo nung Lunes ng walang kwentang impeachment complaint, 4 pages lamang. Opo, mukhang isa po sa mga impeachment complaint na isinama laban dito kay Bongbong Marcos ang kanyang pagiging bangag. Dahil kasama po itong si Miss Cathy Binag at syempre itong paglustay niya sa pera ng taong bayan at ang kanyang pagiging di umano'y mastermind dito po sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. Ito po yung flood control. At kahapon mga kabayan, nabalitaan po ng buong bansa, ng lahat ng mga Pilipino na na-hospital itong si Bongbong Marcos. Pero ito nga mga kababayan natin, ibuhay pa pala. Sayang. At ang kapalang pagmumukha mga kababayan po natin, itong Bongbong Marcos, wag daw po tayo maging excited sa kanyang kondisyon. Abay, alam mo, Bongbong Marcos, no? Kaming mga majority ng mga Pilipino, excited na, no? Na ikaw ay mawala. Para naman magkaroon ng kalayaan ng bansang Pilipinas na umunlad dahil sa nangyayari po sa ating bansa, dahil sa pag-upo nitong si Bongbong Marcos, puro pagnanakaw na lang. At hindi pa rin napapakulong ang tunay na mga mastermind, tunay na mga sangkot dito po sa pinakamalaking pagnanakaw. Kaya itong House of Representatives napakakapal ang pagmumukha dahil hindi nila tinanggap ang impeachment complaint na ipinal sa kanya ng kampo po ni Atty. Topacio, na itong sila Mike Defensor, itong si Miss Cathy Binag. Anyway, ito excited daw tayo. Wag daw tayo excited pala, sabi ni Bongbong. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong. Ang kausap niya pala, yung kanyang asong ulol na si Claire Castro. Natanong tayo sa MPC kung nakita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are growing old. Alam mo bakit ka stress? Kung paano nyo malupusutan itong pagnanakaw na pinagagawa nyo mga hayop kayo. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang dami. Kwentong bangag, mga kabayan po natin, no? Overwork daw po. Ano yung tinatrabaho niya? Ghost project. Kasi sa dami-dami na kanyang tinatrabaho, wala naman tayo nakikitang patunay na siya po ay nagtatrabaho. Ekonomiya, bagsak. Oh. Ano po yung tinatrabaho niya? Yung mga proyekto niya na sinasabi niyang ito po yung kanyang mga advokasya, no? Itong health, education, build better more. Wala rin. Anong tinatrabaho niya? Ghost project. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay, huwag kayo muna masyadong ma-excited dahil it's not a life-threatening. Kapal ng mukha, no? Nung mag-excited. Kami excited na kami. Na umalis ka. Oh, di ba? Sayang nga, buhay ka pa. Anyway, mga kabayan po natin, puntahan natin muna si Atty. Topacio. At itong si Gob Chavit Singson. Hindi ko maintindihan nangyari sa loob. Basta ako, pagod na tingnan, galing ako sa Ilocos Norte, sa probinsya ni President Marcos. Walang matino na project, puro ghost project, at puro siya nagsabi, mahiya kayo, puro palpak at guni-guni. Tama siya, sa Ilocos Norte. Wala akong makita, kagaling ko lang doon. Puro palpak at ghost project. Nasa Ilocos Norte, wala, probinsya niya. Distrito ni Sandro, saka si Barba. Wala kayong makita, kagaling ko lang doon.
Kung Vice Gov, ito po ba yung... Yan ang liwanag na naliloloko na tayo. Yun ang maliwanag na maliwanag na impeachment. Siya nagsabi, palpak. Siya nagsabi, bill 5,000 for 5,500 flood control project. Wala. Mas isang probinsya. Alam mo, tama yung sinasabi nitong ni Manong Chapit, mga kabayan po natin. Si Bongbong Marcos ang nagsimula na magsabi na may 5,500 flood control. Pero mantakin mo, no? Hindi niya pwedeng ma-deny na wala po siyang alam na wala talaga 5,500 flood control. Dahil mismo sa kanyang distrito, mga kabayan po natin, mismo sa kanyang nasasakupan ay mga substandard at ghost project. At mismo, anak niya pala, no? Ang may kinalaman dito. Kaya ganoon na lang kagalit, kagigil itong si Claire Castro kay Manong Chabet dahil hindi po sila makapagsinungaling, nahihirapan po silang magpalusot. Eh siguro mga kababayan po natin, yung sinasabi ni Claire Castro, no, na nagkasakit daw si Bongbong Marcos dahil sa sobrahan ng trabaho, yan po ay isang malaking kalukuhan. Ano po yung tinatrabaho ni Bongbong Marcos? Palagay ko lang kung bakit ganito siya at lagi siyang nagkasakit, no, hospital, may medical observation lang daw. Sana natuluyan na nga. Dahil po sa dami ngayon ng kanyang problema na kailangan kaharapin, dami ng kanyang kapalpakan, iniisip nila kung sino ang kanilang gagamitin para ma-divert ang issue. Ginawa na nila yan sa kanyang kaibigan, di ba? Na si Revilla, yun, no? Na best friend pa daw sila ni Revilla. Mga kababayan po natin, sinasabi pa ni Revilla na napakaganda daw po ang nangyayari ngayon sa gobyerno, sa administrasyon nitong si Bongbong Marcos. Pero tingnan niyo po mga kababayan nauna pang ikinulong itong si Bong Revilla kaysa kay Martin Romualdez. At ang matindi, hanggang ngayon, si Martin Romualdez ay wala pa rin kaso. Yun, okay? Kaya sinasabi ni Manong Chabet, siya ang nagsimula nito. Siya ang mastermind. Kaya tama lang itong impeachment complaint laban sa kanya. Yun lang po yung nakakalungkot dahil gumawa sila ng paraan para hindi po madinig, para hindi po tanggapin itong impeachment complaint na ipinasa po ng grupo ni Atty. Topacio at ni dating Congressman Mike Defensor. So, hindi nila tinanggap. Kasi nga kapag tinanggap nila yan, may mga laman na mga mabibigat na ebidensya. Kaya sinasabi ko from the start, nandun sa complaint itong paggamit ng illegal na pulburon ni Bongbong Marcos. Pakinggan natin si Manong Chabet and then si Atty. Respicio. Sa mga complainant, hinarang ng Secretary General ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay BBM na prinepara ng pinakabigating mga politiko Ayos, at pinakamagagaling na abogado ang impeachment ng Pilipinas. Hindi ito tinanggap dahil daw nasa Taiwan yung Secretary General. Tandaan po natin na ayon sa rules ng House of Representatives, ang Secretary General ang dapat tumanggap ng mga impeachment complaint. At ngayon na po, ang last day sana na magpa-file kami ng impeachment complaint kasi inunahan tayo nung Lunes ng walang kwentang impeachment Tama. complaint, 4 pages lamang. At kapag So, ang tawag doon is impeachment para wala nang may papasok na panibagong impeachment complaint. Kasi one impeachment complaint lang yung allowed na i-verify for 1 year. Ulit tayo. in-affair ng House of Representatives during session sa Committee on Justice sa Lunes, first thing in the morning, barred na within 1 year yung mga susunod na complaint. Kaya dali-daling humabol kami this week. At this week, ngayong araw na ito na sana yung last day na magpa-file dahil bukas walang pasok ang House of Representatives. Pero hinarang ng Secretary General ng House of Representatives, hindi na... Gago no, mga kabayan natin. Pati yung Secretary General na si Chiloy Garapel ay kasabwat din ng bangag. Hindi niya ginawa ang kanyang trabaho. Ministerial duty yan, hindi yan discretionary. At kung wala ka sa Pilipinas, meron ka dapat tagasalo ng trabaho. At true enough, meron yung deputy niya doon sa opisina, pero sabi niya, wala daw siyang authority tumanggap. Sir, ang authority mo na tumanggap ay nasa batas. Kapag wala, yung Secretary General, ikaw dapat ang tumanggap. Noong mga nakaraang mga complaint ng impeachment laban sa iba't ibang mga opisyal, tumatanggap po ang Office ng Secretary General ng mga impeachment complaint.
kahit wala yung Secretary General doon sa loob. Ministerial duty po yan, wala kayong discretion na tumanggi. Pero halata po na No, wala silang lusot dito, mga kababayan po natin, no? Kung hindi nila tatanggapin, malamang po, makakasuhan po ito si Cheloy Garapel at pwede matanggal. Sobrang talino nito pa, Respicio, nandiyan pa si Topacio. Marami pa silang mga bigating abogado. pinipigilan nila para wala na kaming pagkakataon na mag-file ng impeachment dahil sa Lunes, dadali-daliin na nila first thing in the morning, automatic, refer kagad sa Committee on Justice yung walang kwentang impeachment na itinay noong Monday, 4 pages lamang, walang kalaman-laman at i-dismiss kagad yun. Once ginawa nila yun, hindi na makapag-file within 1 year ang mga susunod na impeachment laban kay BBM. Alam mo yung mga comment nga ng ating mga kababayan sa patuloy na ginagawa nitong Marcos administration, parang nasa silent martial law na po tayo. Kasi gagawin nila ang kanilang gustong gagawin at hindi nila nirerespeto yung batas. So, kumbaga mga kababayan po natin, patuloy lang ang kanilang ginagawa na binding dalo. Patuloy tayo. And group, ngayong umaga na ito, hindi rin tinanggap. Buti na lamang nung kami ang nag-file, naka-live yung video at ang dami libo-libo mga Pilipino ang nanonood. BBM, tanggapin mo ang impeachment complaint namin. Nag-tender kami ng filing, ibig sabihin, technically, legally, nag-file kami pero ayaw tanggapin. Since ayaw tanggapin, hindi rin kami makakapag-iwan ng kopya. Pero sapat na po iyan, ayon sa batas, para makomplete yung filing. Mananagot na lamang si SecGen at yung kanyang deputy sa Supreme Court. At alam namin, nagtitiwala kami na darating ang panahon pa rin, napakaikling panahon na lamang, papapanagot din natin itong mga taong ito at higit sa lahat, yung ulo ng napakalawak na korupsyon sa Pilipinas na si BBM. Kung mag-iiwan kami ng kopya, baka itapon lamang. Ayaw nga hawakan yung papel namin Nag-tender kami. So, tama lang yan mga kababayan po natin na hindi nila iniwan yung papel, impeachment complaint laban po kay Bongbong Marcos. Kasi nga, baka nga naman mga kababayan po natin, ibabasura lang ng mga gunggong na yun. Alam naman natin ang kanilang karisma. So, alam nyo sa ginagawa nila, lalo nilang ginagalit ang taong bayan. Lalong nababaon po sila. Lalong umaapoy ang galit dahil sa hindi nila sinusunod ang rules, hindi nila sinusunod yung batas, hindi nila nirespeto itong mga impeachment complaint. Sabi ni Claire Castro, wala naman pala ebidensya. Putangin ako, wala palang ebidensya. Bakit hindi nila tinanggap ang impeachment complaint? Ito, sabi ko nga sa inyo, isa sa mga complaint dyan ay yung paggamit ng illegal na pulburon ni Bongbong. Siyempre, kasama pa rin dyan yung pagkuha niya ng pera sa PhilHealth at yung mga unprogrammed fund at yung mga most corrupt. Nakakalungkot lang mga kababayan po natin. Kasi nga, nagkaroon po ng declaration itong Supreme Court na magkaroon ng oral argument doon sa consolidated cases. Pero, yung naunang i-final ni Congressman Ongab at Attorney Vic Rodriguez, tangina mga kababayan natin, ay hindi po sinama. Bakit hindi sinama pala ng Supreme Court? Grabe nitong Supreme Court, mga kababayan po natin, Dapat isinama nila yon dahil yung yun nga yung nauna di ba? Mga kababayan natin, yun ang nauna. At kung tutuusin, itong nireklamo nila Congressman Ongab at ni Attorney Vic, sila po yung priority. Yung the rest po is gumaya-gaya na lang. Tandaan natin kung sino po yung unang nagbulgar na usapin po ng mga insertion at yung mga maanumalyang blankong papel sa bicameral report. Di ba? Na sabi nga, pinilapan ng makating kamay. Maraming involved dyan. Kasama nga itong si Kimbo ng Marikina. Kasama dyan, siyempre, yang si Martin Romualdez, yang si Crispo, and yang si Escudero. Dito po sa Maanumalya, nag-a for 2025. So, hindi isinama yung kay Atty. Vic Rodriguez. Kaya dismayado po si Atty. Vic Rodriguez sa ginawa ng Supreme Court. Dahil sinabi po ng Supreme Court, mga kababayan, na consolidated. Dapat lahat na ay sinama. Bakit kay Atty. Vic hindi sinama at kay Congressman Ongab? May pa rin, may pinili pa rin sila na bigyan ng oral argument. Ibang klaseng gobyerno. Anyway, punta tayo dito mga kababayan po natin. Diyan yung mga annexes evidence na hawak po namin. So ito po yung press conference na ginanap kaninang umaga. Tuloy tayo. Saan yan? Namin. Wala. And this is the main impeachment complaint na hindi po tinanggap
kahapon ng Office of the Secretary General. Yan po, tahasan naming sinasabi, mali, iligal, at labag sa ating saligang batas. Malinaw na po ang sinabi ng Korte Suprema tungkol dito, marami ng desisyon. Ministerial ang pagtanggap ng Secretary General at ito po ay dadalhin sa Speaker's Office. Speaker's Office ibibigay sa plenaryo na kung saan ito po ay ilalagay o pag-uusapan sa Committee on Justice. So with that, nandito po yung ating mga abogado to discuss in particular. Siguro ho, yung hindi natin masasabing exhaustively dahil naman po ito sa mismong hearing, pero i-discuss yung grounds for impeachment na i-final po natin. Alam nyo, maraming nagtatanong, sinasabi nila, ano ang endgame? Ano ang nais ninyo? Bakit kayo nag-file sa Pangulong Bongbong Marcos? Sila po siguro may kumisan, parang surprise lang that we file. But actually, kami ang nagugulat. Kami ang nasusurprise dahil hindi ba responsibilidad ng bawat Pilipino na malaman yung kurakot na nangyari, yung korupsyon na ginawa, yung mga paglabag na saligang batas ng opisina ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino, bawat isa sa amin. At ito rin Alam niyo mga kabayan po natin regarding dito sa pagharang ng impeachment complaint na ipinal ng grupo ni Atty. Topacio at ni Congressman Mike Defensor. Palagay ko hindi naman si Chiloy Garapel yung nagdesisyon nito. Palagay ko Malacanang po yung nagdesisyon. Kung binalak ni Chiloy Garapel yung impeachment complaint, yung hinarang ni Chiloy Garapel ang impeachment complaint o yung pagpunta niya sa ibang bansa ay palagay ko isinadya yun para wala nang makapag-file ng impeachment complaint. At pagdating ng Lunes, yung impeach me, nagawa-gawa lang po ng kaalyado nila at yung author mastermind, di umano ay si Lisa Tanas, yun lang ang kanilang gagawin. So, pero under 1 year na naman hanggang umabot sa 2028, itong si Bongbong Marcos. po ang aming pananaw. Ang impeachment complaint ang tanging proseso ng bawat isang Pilipino. Wala nang iba. Each of us, individually and collectively, the only chance to file a case against the President is through an impeachment process. Hindi ka pwede mag-file sa Ombudsman, hindi ka pwede mag-file sa Presidente ng isang kaso kung di sa impeachment process lamang. So with that, I'd like to present the lawyers who will be discussing the grounds for impeachment. I will first give the mic to Attorney Jing Paras. I just want to add, alam mo kasi, the responsibility of the President is overwhelming. Maraming nagsasabi, the sector or even the people around him are saying, si Presidente ang nagpapaimbestiga. But kami sa grupo namin, we don't believe na siyang nagpapaimbestiga. Ang belief namin ay siya ang mastermind. Siya ang numero 1 na kurakot sa bansa natin. But how do we make him accountable? He is immune from suit. We cannot file a case against him in the Ombudsman. The ICI is under sa kanya. Hindi pwedeng mag-imbestiga sa kanya. Sa Senate, there is a separation of power. So, ang tangi lamang na binibigay ng ating saligang batas na mananagot ang Pangulo is through an impeachment. Kaya po, pinag-isipan namin na ito na matagal. We have come to the ultimate decision na dapat mananagot si Marcos dahil siya ay maraming ginagawang kabulastugan sa ating bansa. And it is through the impeachment. Pero nangihinakit kami dahil mukhang hindi kami pinagbigyan ng karapatan na magiging impeacher, which is enshrined in our Constitution. So that is why we are here today. Maraming po salamat. Was the counsel of the two patriotic Filipinos, former Congressman Jing Paras and Attorney Perdy Topacio in the successful impeachment of former Comelec Chairman Andres Bautista. Napa-impeach namin siya. That was very historic. Now, we proceed. So, yung advantage kasi ng mga na ito, yung grupo na ito ni Congressman Jing Paras at Attorney Topacio, Mike Defensor, ay may experience po sila sa usapin ng impeachment, di ba? So, may na sila, may alam na po sila. Kaya, kung titingnan lang po natin
yung mga ebidensya na hawak nila, yun nga, nilabas nila yung mga ebidensya nila, eh talagang mayayari po si Bongbong Marcos dito. Kaya ito lang, no? At yung mga kongresista na hindi boboto or hindi nila tatanggapin, no? Or i-deny nila yung impeachment na ito, ibabalik din po sa kanila. Kasi may mga ebidensya, may mga ilalatag na ebidensya laban po kay Bongbong Marcos. Matatalino ito eh. Kung kaya nilang hindi yari yung mga kongresista kung hindi nila boboto. Hindi sila boboto para ma-impeach itong si Bongbong Marcos. Kaya, yun talaga. Dapat, no? Tanggapin nila ito. Proceed to the impeachment complaint. First and foremost, gusto natin sabihin na ang aming complaint is a people's complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay complaint ng Pilipino na naghihikahos. Pilipino na dinaya at pinagkait ng magandang kinabukasan. Pilipino na ninakawan ng pera. So the first ground namin is itong fiscal irresponsibility of the President. I would like to state the first ground. The respondent, Ferdinand R. Marcos Jr., culpably violated Article 7, Section 22 of the Constitution in recommending unprogrammed appropriations and not vetoing increased unprogrammed appropriations in the General Appropriations Act of 2023. Anong ibig sabihin nito? Alam nyo yung unprogrammed appropriations cast a big shadow on the budget since 2023, kasama yung 2024 and 2025. Dahil ito ay walang clear financing sources, sa palagay namin, unconstitutional ito. In fact, there's a pending petition in the Supreme Court that calls for the declaration of unconstitutionality ng ang program appropriations. Ang problema dito, noong 2023, 588 billion pesos of taxpayers' money ang hindi binito ng ating Pangulong Marcos Jr. At ito ay isa sa mga pondo na naging source ng kickbacks. In a recent exchanges sa Senate, kinumpirma no less than Senator Sherwin Gatchalian through his interpellation of Senator Chis Escudero, former SP ng Senate, na mula 2023 hanggang 2024 up to 2025, yan ang pinakamalaking anomalya sa flood control na nangyari. Can you imagine 588 billion hindi man lang binito ng ating Pangulo? This is unconstitutional. Bakit? Ang program appropriations. So, ayan po ha. Malinaw po mga kababayan po natin. No? So, ang dami pong purpose, ang dami pong kaso ni Bongbong Marcos dito. Ang dami pong mga ground para sa kanyang impeachment complaint. At kagaya ng sabi ko nga po mga kababayan natin, ay walang punta natin source yung of ano ha. financing. Kay Sa Miss Cathy Constitution, Binag. required po under In-expand niya ang mga Wait, in the transfer of funds wait lang. at paggamit ng Wait lang ha. Next niya is kay Miss Cathy Binag. Yung paggamit niya ng illegal na pulburon. funds na to para sa mga flood control at high kickback projects. So with that, we go to point number 3. Mamamayan, ever since 2024, lumabas po ako ng late 2020, mid-2024. Ako yung nagsabi, may problema ho sa paggamit ng illegal substance ang ating presidente. Pero until now, kanila ho itong binabaliwala at hindi ho nila pinapansin. Ngayon ho, nakita Okay. ho natin. So mga kababayan po natin, unang naglabas ng statement at tinahamon pa nga ni Miss Cathy Binag yung mag-asawa na kasuhan siya. Hanggang ngayon hindi siya kinasuhan sa kanyang allegation na inupiran siya na gumamit ng illegal na pulburon at mismo nakita niya na gumagamit po yung mag-asawa at kasama pa nga si Sandro Marcos. At kalaunan, nung last na nagkaroon po ng rally ang Iglesia ni Cristo, ay sinabi nga ni Amy Marcos na mismo yung kapatid niya ay isang adik. Kaya siguro naisip ko lang hindi ko lang alam no, kung ito na ba yung pagkakataon na lalabas ni Miss Cathy Binag yung sinasabi niyang USB. Kasi ako personally naniniwala pa rin ako no, na hindi sinungaling itong si Miss Cathy Binag sa usapin po ng ebidensya na gumagamit ng pulburon itong si Bongbong Marcos. Umaasa pa rin ako mga kabayan po natin
na ilalabas ito ni Ms. Cathy Binag bilang karagdagang impeachment ground laban po kay Bongbong Marcos. Okay, so punta tayo dito sa ating next topic, mga kababayan po natin. Kung saan, no, ay talaga nga namang mga kababayan po natin, bastos talaga itong gobyerno ni Bongbong Marcos. Pati po itong DILG, itong si Remulla, napakabastos. Mantakin mo, tinanggal nila mga kababayan po natin ang Davao Police Chief na hindi man lang in-inform ang local government ng Davao City. So, nagulat na nga lang po yung opisina ni Mayor Baste, bakit dinanggal or nililib sa pwesto itong si Colonel Muarip, yung Davao Chief. Yun nga, nagulat na lang sila na hindi pinalam sa kanila. So, ano na talaga, no? Namimersonal ang gobyerno ni Marcos Jr. pagdating po pati sa PNP, so dinadamay pati ang PNP, yung mga taga Davao pagdating po sa tulong, financial man or ayuda na kinakailangan, tulong medikal, lahat po is proyekto, lahat po is pinipersonal talaga ng bangag na administrasyon. Kaya ang karma na ito, mga kababayan po natin, no, mas matindi kung tumama sa kanila dahil sa kanilang pinagagawa. Tandaan natin, mga kababayan, sabi ko nga, no, kung kalaban nila ang politiko, dapat politiko lang. Sila lang yung mag-away-away. Huwag nila idamay yung mga nasasakupan ng isang politiko. Kung isang politika Davao, huwag nila idamay yung mga Davaoenos. Dahil yan ay nagbabayad ng buwis. Diba? Agaya nung nangyayari po dyan sa Huawei Market. So, kalaban ng mayor, yung sinasabing kapatid ng may-ari ng Huawei Market, dinamay po pati yung Huawei Market, pinasara. So, ang nawala ng trabaho, yung mga vendors, yung mga nagninegosyo, nawala ng pamilihang bayan, mas mura daw doon sa Huawei Market, yung mga ordinaryong Pilipino. So, dapat hindi ganon, mga kababayan po natin. Okay, so ito po, may panibagong topic pa po tayo. And pag-uusapan din po natin yung patungkol dito po kay Ture. Na mukhang kinakarma na at dahan-dahan na nilalaglag ng kanyang amo na si Bongbong Marcos. Ikaw, Ture, dapat bumaliktad ka na. Bakit? Hindi alam ng isang Ture tanga na siya pala ay tinanggal na sa PNP at pinalabas na siya po ay nag-early retirement. Ngunit itong si Ture, walang kaalam-alam, no? At sinasabing pag-uusapan mo na ito, at ayon sa kanya, wala rin daw po siyang pinirmahan diyan po sa MMDA. Nako, Ture, no? Mukhang ikaw na ngayon ang kasama sa mga nilaglag nila at binigyan lang ng pakonsuelo dito nga, binigyan ng trabaho diyan sa MMDA para kunwari, may trabaho ka para hindi ka magtahol. Pero ano nangyari po, mga kabayan? Ito, pakinggan nyo yung paliwanag ni Ture. Meet up with my organization. Wala kasi akong pinipirmahang application eh. So, let's leave it at that muna. Kasi mag-uusap muna kami ng aking mga boss. Titignan ko muna kung ano nangyari. Pero nag-file po kayo ng optional retirement? No. No. So, ibig sabihin, until now, dapat forced retire pa rin po kayo? I-discuss muna namin. Kasi lahat naman ay napapag-usapan eh. Baka di ba? Ginawang tanga si Ture, mga kababayan natin, no? Hindi niya alam na, no, pinalabas na pala ng Napolcom na siya po ay early retirement. At pinalabas na siya po ay okay na sa MMDA. Yung pala ay walang kaalam-alam. So, syempre, hindi pwede sabihin nitong si Ture na hindi niya alam, hindi niya pwedeng sabihin, mga kababayan po natin, or kontrahin itong ginawa sa kanya na kanyang among bangag. So, kunwari pa rin siya na lahat ay pwedeng pag-uusapan. Pero malinaw po, mga kababayan, no, na itong si Ture ay mukhang kinarma na. At mukhang babalik na po sa kanya ang kanyang masamang ginawa kay President Duterte sa pamagitan nitong paglaglag sa kanya na kanyang amo. So, ito yung mangyayari sa kanila, mga kababayan po natin. Dahan-dahan po sila maglalaglagan, dahan-dahan din po kakanta yung mga taong kanilang ginamit sa panggigipit sa dating Pangulo at ngayon, ang ginagamit nila upang sirain po si Vice President Sara. Kaya dahan-dahan na po yan. Itong impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos, no? Hindi natin to alam kung baka sakaling magkatotoo yung sinasabing impeachment laban sa kanya.
And ang mga grupo, kagaya nitong grupo nila, Atty. Topacio, hindi rin po yan titigil. Mga kababayan, no? Kahit hindi tinanggap itong impeachment complaint na kanilang i-file, hindi titigil yung mga grupo yan. Dahil sila po ay may hawak na ebidensya. At ito ngayon ang kinakatakot ng Malacanang. Sinasabi nila, nagawa-gawa lang daw po, o bakit hindi nila tinanggap? Kasi takot talaga sila. At lalong-lalo na ngayon, kasama po sa ating i-discuss, yung Supreme Court ay pag-uusapan na, mga kababayan. So magkakaroon ng oral arguments on consolidated GAA cases. So sa mga i-final na reklamo, mga kababayan po natin sa Supreme Court sa pag-question ng 2025 National Budget or GAA, ito po, magkakaroon na ng oral argument. So parang sunod-sunod na po, no? Yung karma na nangyari sa kay Bongbong Marcos. Kaya siguro, nagkakasakit na po siya na ospital na ito dahil no problema din kung paano nila malusutan itong dami ng isyong pinupukol sa kanila. Yung mga akusasyon, kung paano nila malinis ang pangalan ni Bongbong Marcos sa kanyang involvement sa iba't ibang corruption. Kaya impeachment talaga dapat makabayan po natin. At palagay nyo, kung magdedesisyon ng Supreme Court at ideklara na unconstitutional ang mga nakaraang budget, may magagawa po ba sila? So, tingnan natin yan, mga kababayan natin. No? Kasi, ang Supreme Court, kailangan talaga nila magdesisyon din. Hindi pwedeng baliwalain nila yung pagkikwestiyon ng taong bayan. Kasama nga po dito, pati yung illegal na pag-aresto kay President Duterte. Hanggang ngayon, wala pa pong sagot ang Supreme Court dyan. Kaya may mga nagkakaroon po tayo ng pangangalap ng signature campaign para po magdesisyon itong Supreme Court. Kaya sa dami, mga kababayan, ng hinaharap na kaso, reklamo ni Bongbong Marcos at ng kanyang kaalyado, talagang magkakasakit ito. No? Mamumroblema, may stress talaga ito. Hindi nai-stress dahil trabaho ng trabaho, kundi sa dami po ng problema na kailangan nilang lusutan. Di mo ba? Kaya abangan natin itong oral argument na ito mula po sa Supreme Court. At yan ang po muna yung ating update, mga kababayan. Maraming salamat sa inyo lahat. At sa mga hindi pa nakapalo po sa ating official Facebook page, magpalo na lang po tayo, mga kababayan po natin. At abangan nyo po ang sunod natin pag-uusapan. Lacson ay nanlilimos ng respeto. Bakit kaya? Maraming salamat and God bless po sa atin lahat. Mabuhay po kayong lahat. Huwag kalimutan i-like po ang video ito.